Hey, hello. Team Apocalypse Airsoft Squad. Team Apocalypse Pilipinas. Dito sa Barangay ng Marikina, dyan ang game site. So, 2004 pa sila. So, founded by Sir Jamir and Ma'am Gina. So, 21 years na sila. So, nung Sunday, nag-celebrate ng anniversary, 21 years, 2004. So una-una mga enthusiast lang sila, enthusiast ng airsoft. Of course, you're wondering what is airsoft. Ito yung pellet gun, pero pellet gun na may motor, no? May motor siya. Explain ko sa inyo mamaya. So itong Team Apocalypse in Marikina or Nangka, Barangay Nangka, tumatanggap sila ng mga new members if you like. Etong game site is a jungle scenario. So alam nyo kung bakit popular ang airsoft, kasi ang mga gamit namin ay parang tunay. Look. So this is battery powered. So merong battery, ito yung battery. Ito sa loob. Lipoly, o yan, lithium polymer airsoft, diba? So yan, nandyan kasi ito may bat, tawag niya ng bat, ilalagay dyan, shoot mo dyan, bat stock, diba? Tapos kompleto yan, may mga gears na parang may mga red dot pa siya, dito may red dot. Tapos tignan nyo, may mga targeting po. Tapos tingnan nyo tingnan ito. May mga ganyan-ganyan pa. Ito yung pump. Ito yung pump na nagtutulak ng mga plastic BBs, yung mga bala, no? Plastic. So pag tinignan nyo, parang tunay talaga. Tignan nyo. Tignan nyo yung magazine. Tawag namin dito magazine. Tingnan yung laman, no? Ang laman ay mga plastic, no? Madami. Tapos ito ay rapid fire. Kaya natutuwa yung mga player nito kasi rapid fire. Andito yung motor. Andito yung motor niya. Tapos tingnan niya dito yung pinapasok yung mga BB. Diba? Iyan na natin, saksak yung battery. So ito yung ang maganda kasi nito, lahat ng klase ng naimbentong armas, meron silang model. So ito si M4A1 assault, ginagamit ng mga sa USA. Tapos meron ding AK-47, yung ginagamit naman ng terrorista, no? So meron tong single shot, kagaya rin ng original. Merong safe, ayan, safe. Tapos meron single shot, tignan niya, tingnan yung sound, hear that? See? Dito yan, dito. May lumalabas na parang air. Tapos yun yung single shot, malayo nararating nun, siguro mga, sabihin na natin mga 50 meters, gano'n. Kasi standard lang to pero ina-upgrade to, yung spring lumalakas. Tignan nyo, pag sinet sa auto, tingnan full auto. See? So di ba kaya pagka gumalo ka, para bang diba, tapos pagka mga kalaban, diba? So parang ang sarap maglaro kasi hawak mo parang tunay. Tapos pati bigat niya, no? So pag naka-gear up ka, alam mo talaga lock and load. Tapos every year, pag may anniversary yung Team Apocalypse, nandun kami present. Kasi matagal na rin ako naglalaro siguro mga 20 years na, no? Doon pa kami sa UP, sa UP Techno Hub. Yung may mga call center na ngayon. Dati bakante yun, naglalaro kami doon. May nagpapa-operate doon. So doon ako na-expose sa airsoft kasi mayroong isang tindahan sa Mindanao Avenue, yung Circle C
Circle C. Pero hindi ko na na-meet yung founder nung Circle C kasi namatay siya. A week nung sumali ako, a week before namatay siya. No, rest in peace. Matagal na rin yun eh. Tapos, ang pangalan ng grupo niya, Circle C. So yun, naki-join kami sa kanila. Pero hindi na namin na-meet yung founder. Namatay yun sa sa cardiac arrest dahil sa kalalaro nga din. Kasi tumatakbo kami dito sa jungle eh. Tapos, this is a true story di sumama kami sa jungle. Di syempre, alam mo na, pag bata ka, syempre bata pa ako ng konti. Akala mo, kaya mo lahat, kahit walang warm up or ano, takbo din kami sa jungle, oh. Takbo, tapos alam mo yun, parang sundalo talagang feeling. Kasi may mga gear kaming sundalo eh. Dadapa sa putikan, gagapang na gano'n. Yung feeling nasa Vietnam talaga, gagapang kami, putik yan. Ganun. Tapos, nagtago kami sa sulok na sulok. May ahas. May ahas talaga dun sa area na tinaguan ko, may ahas. Tumakbo kami, dalawa. Lumabas yung ahas, lumabas din ako. Dun sa kanal. Nasa loob pala siya ng kanal kasi may tubig eh. Eh syempre jungle talaga yun kasi yung tubig na yun galing sa ulan. So nagkaroon ng parang kanal. Kasi takbo kami, may putik eh. Naka-combat boots kami, putik-putik. Tapos doon mo malalaman na pag malalaki pala yung lugar, nahihirapan yung mga barrel na guns na standard siya. Standard. Kasi may standard eh. Yung standard, yung pagkabili mo. Ano bang power niya ng pagkabili mo? Sabihin na natin ang rating niya is 400, no? 400 feet per second. Yun ang rating nun eh, 400 feet per second. Yung iba, nagagawa nilang 500, no? 600, 700. Alam mo ginagawa nila, pinapalitan nila ng spring. Pinapalitan ng spring dito. Ito. Dito. Papalitan nila yung spring dito. Tapos, motor. Ito, papalitan nila yung motor. Nandito yung motor eh. Nandiyan. Tapos yung battery. Papalitan nila yung battery. Gagawin malalaki. Tapos, yung iba pa, ultimately, kasi parang sumpit to eh. Alam mo sumpit? Parang technology yung sumpit. Hahabaan to, ang barrel yan. Yung parang tube dyan, nahabaan yan. Magiging hanggang dito yan. Lalagyan ng silencer. Tapos yung iba naman, naabot na sa gagawing air powered. High powered na air. Umabot na 700. So, yun ang nakakatakot. Kaya yung ibang tao, nawawala na rin ng gana maglaro ng ganito. Kasi, iba na yung power, hindi na match yung power, no? So kasi pagka hindi match yung power, papalapit ka pa lang, sapul ka na. Kitang-kita talaga. Kasi kahit na standard to 400, meron pang mas mababa dito, yung plastic gearbox. Kasi metal gearbox to, metal ang machine nito sa loob eh. Metal ang gears. Meron nabibili nito mas mura, ang loob plastic. So mga 260 lang yun, di ba 400 to? Ang power nun 260. So yun, hindi yun uubra dito. Eh, imaginein mo na lang yung mas malakas pa, yung 500. Lalo namang hindi ubra to dito. Unless gapangin mo sila. So, pag hindi balance yung laro, hindi maganda. No? So, balik tayo dun sa Team Apocalypse. Sir Jamir, Ma'am Gina, thank you. And every year naman sumusuport tayo. Hindi na rin talaga tayo makalitaw lagi kasi may work na. Pati nga yung mga kasama namin, yung mga old-timer, may work na rin kasi. BPO rin, no? So, na-busy na. Ito yun, no? Nagpaparapol sila, nanalo ko. Ayan, no? This is brand new, may box pa. See? This is Easy. Easy or East Crane. East Crane. So, this is brand new. With manual and everything, no? Ito every year ganyan. May mga ito yung ultimate prize nanalo ko. Pero may mga prize na vest, yung mask, no. Talagang goggles, no, BBs, yung pinakabala nito. Ito yun, no. So Glock 9 John Wick Gen 17. So pag yun naman to, see. Ito yung lalagyan niya is lalagyan ng mga pellets. Pero tignan nyo kung paano ito kumilos. Yung air powered naman to. Ang tawag dito green gas ang nilalagay. Binunod ko yung puputo kaya to. Hindi. Kailangan to. Nandito kasi tangke. Pero wala tong bala. Kaya
See? Kita niyo yung feeling na yon, 'di ba? Tapos ang dami mong putok, pam 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 pam, 'di ba? So parang totoo, tapos gumaganon siya. Yung tawag namin blowback. The air to, ito yung air. Oh. Lalagyan ng air. Bibili ka rin, hindi yung air na ginagamit sa vulcanizing. Green gas. Hindi ko alam anong klase yun. Pero bibili ka ng isang lata parang sa lamok. Tapos ano yun, siguro mga ilang laro na rin yun. Kasi ito namang pistol game. Tawag namin dito pistol game. Ginagawa naman to sa mga kwarto. Kwarto-kwarto, yung mga lumang eskwelahan. Tawag namin doon CQB, close quarter combat. So hindi to ginagamit sa open field kasi wala to. 200 lang ang power nito. Di ba yun? 400, 200 lang to. Lalo ka nang hindi makakatama dito. Kung tumama man to, hindi papansinin nung binaril mo. No? So maganda lang to mag-plinking. Alam niyo yung plinking sa bahay ka, no? May target ka. Pum pum pum, di ba? Parang akala mo John Wick ang feeling, no? So ito yung ano nito. Power nito. Pero pag tinignan nyo, ang ganda. Ano to? Actual size and weight din to. Oh. Tsaka tignan nyo kung paano mag-release ng magazine. Oh. Doon din. Oh. Dito mo lalagay yung bala yan. Oh. Bababa mo to. Nasakay dyan yung mga bala. Madami din. 17 shots siguro to. Kasama na rin yung tangke. Oh. O yan. So salamat. Tapos hindi lang yan. Nanalo pa ako nito. Combat Master. From Mavs yata, sabi lang. Sponsor nito, Mavs. So, ito. Silok. Natatanggal din magazine yan. Combat Master. Ito yung una ko na panalunan. Tapos sabi nila, tapos na kayo. Yung mga nanalo na, tama na. Napagkasunduan na ibalik ulit yung mga numbers. Yun! Tapos yung pangalawa pa nga, alam mo yung ultimate prize na may nabunot. Walang lumitaw. Walang lumitaw na tao. No? So, inulit-uli. Siguro yung mga nabunot na number wala doon, umalis na. Sina Doc. Si Doc, may player doon kasi doktor. Doktor ng hayop. Vet. So, siya yung naunang umalis pero may ticket siya. So, ito pala sana nanalo siya. Kailan kailangan doon kayo? Dalawa yung taong naunang umalis. So, ito. So, hindi ko pa alam kung anong gagawin ko rito. Bago to eh. So, ang presyo nito nasa 7.5 or more. Checking ko 7, kasi nung 10 years back, 5,000 plus na to eh. So, ito siguro mga 7.5. Baka isa-swap ko na lang ng something. Swap ko sa something computer, no, para magamit ko sa VA ko. Kasi meron na akong setup pero kulang pa eh. No? Ito yung VA setup ko, isang i5. Yung iPad luma na. So baka kailangan pa ng isa pang setup. Isang laptop pa. Swap ko to sa laptop. Sama to. Okay. Pang VA, alam niyo naman sa panahon ngayon yung mga laptop din na ginagamit. Puro iPhone. Mga tao. Ito naman, kung bibili nyo to, 10 years back nabili namin ito is 15, 1.5. Ewan ko na ngayon, baka 20 something na. Ayan. So, hindi siya murang hobby. No? Hindi pa upgraded yun. Tapos hindi pa kasama yung mga game fee or siyempre pupunta ka doon, magagasolina ka. Hindi naman ito pwedeng isakay sa basta-basta motor lang. Ang haba na ito. No? Kasi lang, may merienda ka pa. So yun ang airsoft for you. If it's for you, masaya siya kasi after that, no, so camaraderie talaga. After that yun, tanungan, ay itong tao na to ayaw umamin, zombie, ganyan, ayaw mo umamin todo ko nga to nung una, single lang, tapos tak ayaw umamin full auto ka ngayon sa akin. Kasi syempre maraming nandadaya, no, nakakalamang yung bigla kang bubulagain, tapos yung alam mo yun, yung home court advantage, no? Pasimula pa lang kayo, nandyan na siya sa harap nyo. Bubulagain ka. Ang problema lang dyan, ang dami ko nasirang camera dyan. Siguro ang nasira kong camera dyan, 3 na. Kaya, delikado rin nagbablog ng mga ganito kung walang protection yung mga units mo. 3 na. Kaya, hindi basta-basta ang
nagbablog ng mga ganitong game. Talagang nung una akala mo hindi tatamaan eh. Tatamaan siya. Kasi may mga scope yung mga ano eh. Yung mga sniper. Tapos ang lalayo na narating. Magugulat ka talaga. Magugulat ka talaga. Ganito na lang kalaki tao. Aabutin nyo ng sniper gun na dispring. Dispring ah. Ginaganon lang oh. Tsak tsak. Dispring siya. Pero aabot siya sa'yo. Yung balang maliit na yun na plastic. Aabot siya sa'yo. So yun na nakaka-shock dun. Depende sa modification. Syempre ang mangyayari dun, di ba ito lang yan, di ba? Kuha tayo ng isa oh. Para makita nyo na talagang ano lang siya, plastic. Oh. Isipin mo, ganyan lang kalaki target mo, tapos ito andar sa ere, no? Defying what? Wind? Eh, ang gaan-gaan to, hindi naman to bakal eh. Ano dinidefy niya? Wind? O, di ba, usually dadalhin siya ng gravity na gano'n, pababa na siya. Eh, ito hindi, pinipitik to, pinipektus. May binabangga ang parang tinatawag namin goma, hop up ang tawag namin. Ipepektusin to, yung bago lumabas ng baril, mag-aano siya, magaganon siya sa ere. Para hindi niya ma-lose yung kanyang height, no? So makikita mo yun, darating yan sa'yo, dahan-dahan. Tok! No? Kaya napaka-importante yung eye protection. Pero hindi pwedeng basta-basta ganito, basag to. Ang dami ng, ayun na nakakatakot pa isa eh. Mawawalan ka pa ng mata niyan pag di ka maingat. Kaya ang ginagawa ko, meron akong screen mesh, tapos may salamin pa. Kaya lang yun nga, mahihirapan ka sa visibility. Tsaka nagfa-fog. Kung gagamit ka ng ganun, nagfa-fog. So yun lang ang problema sa airsoft. Pero syempre, kung lalaro ka, ganun ang gagawin sa'yo. So, happy anniversary Team Apocalypse Pilipinas. And their slogan is for God and country. Peace.